Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Gio Tuloba, ang inatasan sa araw na ito na taga-ulat. Ang aking tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagtuturo ng padamdam. Narito ang ilang halimbawa ng pagtuturo batay sa simula ng padamdam. Sa halip magbigay ng lecture, nag-oorganisa ang guro ng isang bilog na pag-uusapan kung saan maaaring magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang mga sarili, damdamin at karanasan tungkol sa paksang ito ay nagbibigitaan sa kanilang mga makaramdaman ng komunikasyon sa isa't isa at saan sa guro na maunawaan ang paksang ito mas personal na sa pamamagitan ng paggamit ng mga aktibidad na matututunan at kaunlarin ng emosyonal at katalinuhan. Naglalaro ang mga guro ng laro, nagtataguyod ng pagkikiugnayan, empatiya at paglulutas ng problema. Halimbawa, isang laro kung saan dapat magtulungan ang mga mag-aaral upang malutas ang isang problema. O isang laro kung saan dapat nilang ilarawan ang damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng pagbunot. Bibigay ng oportunidad ng isang pagpapahayag sa sarili. Nagbibigay ang mga guro ng pagkakataon para sa mga mag-aaral ng express ng kanilang mga damdamin or idea at magkaroon ng mas malalim na pag-uusapan o pag-uunawaan ng kanilang mga sarili at sa mundo ng kanilang paligid. Sa tahanan naman, pag-uusapan sa halimbawa, sa tahanan, pag-uusapan sa pamilya, nag-oorganisa ang mga magulang na regular na pag-uusapan sa pamilya kung saan maaaring magbahagi ang bawat membro ng kanilang sarili. Damdamin at karanasan, ito ay tumutulong ng pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at paglikha ng isang ligtas at suportadong kapaligiran. Pagbibigay din ng espasyo para sa pagpapahayag ng sarili, nagbibigay ang mga magulang ng mga pagkakataon para sa kanilang mga anak na maaaring i-express ang mga sarili nila at saka sa pamamagitan ng pagbuhat at susulat at paglalaro o paggawa ng halimbawa sa mga halimbawa ang mga magulang ay nagsisilbing halimbawa para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang sarili, emosyon o katalinuhan. Ito ay nangangaluhulugan ng pagkilala at pagpapahayag ng kanilang sarili, damdamin at pagtuturo sa kanilang mga anak kung paano hawakan ang mga ito ng maayos. Kasi dapat maaaring natin pangalagaan at turuan ng maayos ang mga bata kasi tayo ang ano nila yung taga-sunod. Sila ang sumusunod sa atin, sa atin, sumusunod sila sa atin. Kaya kung anong mga ginagawa natin at nakikita ng mga bata, dapat kailangan is yung para sa nakikita nila is tama. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na pagtuturo batay sa mga sinabi namin. Mahalagang tandaan na kahit kung sino man ng bawat bata ay naiiba ang mga pangangailangan at interes nila, ay magkakaiba ang mga pinakamahalaga or ang pagiging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa or bawat bata at nagbibigay sila ng isa sa paligiran ng kung saan sila ay nakakaramdam ng ligtas o suportadong mahalaga. Maraming salamat po at hanggang dito lang po ang aking tatalakayin sa araw na ito.